topic natin, mga pagkain para hindi tayo magkaroon ng heart attack, high blood, stroke, at mapababa ang cholesterol. So, magbibigay ho ako ng mga tips. Kasi kapag nagbara ang ating ugat, yung tawag na atherosclerosis, kikipot, kakapalang ugat, didikit ang cholesterol. May epekto ito at magiging sakit katulad ng mga stroke, pagkawala ng paningin, heart failure, atake sa puso, kasama na ho ang sexual dysfunction dyan o erectile dysfunction. Kapag tayo ay may high blood din, mas magtatrabaho yung puso natin. So, mas bobomba ng dugo para umikot sa buong katawan. So, nagkakaroon ho ng damage dun sa muscle at pagsira sa puso at sa ugat. So, resulta, heart attack, stroke, kidney failure, damage sa mata, pagkapal ng ugat, kasama yung erectile dysfunction. May tulong ho ang pagkain para sa puso, utak, ugat, kasama na rin ang cancer at diabetes. Ano ang mas kakainin, ano ang mas isasahog natin, pagbabago ng pamumuhay, katulad ng pagkontrol ng high blood, pagbaba ng cholesterol, gamutin ang diabetes, tamang timbang, wag ho tayong magpapataba, kaya gusto natin tamang timbang lamang. Wag na hong magsigarilyo at uminom ng alak, mag-ehersisyo, at bibigyan ko kayo ng mga pwedeng ipalit na kakainin o mas isasahog. Ito ho ang mga pagkain na maganda para sa cholesterol. Unang-una, beans, kasama na ho ang munggo, 225 calories lang kada tasa. Marami na ho kayong iba't ibang luto na pwedeng gawin dyan, lalo na dun sa ating munggo. Pag mantika, konti lang ho ang gagamitin ninyo. Pwede rin ng mga olive oil, pero kung pwede, steam na lang or may sabaw. Tapos, number 3, pag magluluto tayo, imbis na asin ang gagamitin nating pangpalasa, gamitin na lang ho natin bawang, sibuyas, luya, at itong kamatis. Kasi meron siyang mga magagandang taglay na tulad ng luya, gingeros, bawang, yung mga alisin. Isinama ko na ho ang celery kasi ho, nakakapagparelax ito ng smooth muscle ng ating ugat bukod sa fiber, folate, at vitamin C. Sa ating mga pagluluto, baka magamit natin ang mushroom, isahog ho natin. Maganda siya kasi sa puso at nakakababa ng cholesterol. Nakakapagpapayat pa kasi low calorie lamang ito. Kapag maghahanap tayo ng pangpatamis sa ating inumin, pwede naman hong gamitin ang honey kasi antioxidant, maganda sa magpataas ng good cholesterol at makapagpababa ng bad cholesterol. Lahat ho tayo mahilig sa tsokolate, pero in moderation, piliin ho natin ang dark chocolate kasi maraming antioxidants yan. Sa mga kakainin din, lalo na kapag almusal o nagugutom, merienda, pwede ho ang oatmeal dahil sa beta-glucan nito at soluble fiber at potassium. Pinapayo din natin, imbis na karne, baka pwede nating palitan ng mga isda tulad ng mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acid na nakakapagpababa ng triglyceride. Example ho, mga tuna, tamban, tawilis, dilis, salinyasi, yan ho ang mga example. Ito pa, pang merienda, edi yogurt na lang, maganda ho sa good bacteria, pero may epektong maganda sa cholesterol at sa blood pressure ng isang tao. Sa lutuin, pwedeng lagyan ng barley o kaya tea. Meron na hong mga tea mula sa barley. Maganda ho ito para sa mga high blood dahil meron itong taglay na magnesium. Bukod pa ho dun sa mga iinumin ninyo, pwede rin ho yung tsaa. Pwede rin ho tayo yung mga green tea. Mas maganda ho kesa kape. So, yan ho ang source ng ating inumin. Pwede rin ho tayong uminom ng guava juice. Maganda rin ang guava juice kasi maraming vitamin C at potassium para sa tibok ng puso. Tapos, sa mga green leafy vegetables, mas gusto natin, mas kakain kayo ng prutas at gulay. So, broccoli. Yan, broccoli, marami siyang mga magnesium, vitamin C, kasi yung potassium, magnesium ng broccoli at ng mga spinach, kangkong, alokbate, maganda sa daloy ng dugo. Yung calcium at potassium naman ito, pangtanggal ng asin sa katawan yon.
Isa pang magandang kainin, saging. Sa dami ng potassium, folate at B6 nito. Pag magpapalaman naman tayo sa ating tinapay, alam ko ho, masarap ang mga butter, cream cheese, margarine. Piliin na lang natin ang peanut butter. Kasi monounsaturated fat ito at marami pang potassium. Imbis na karne ang kakainin, pwede rin nating source ng protina ay tokwa o tofu kasi galing ho ito sa soya. Pagdating rin ho sa mga kakainin o iinumin na fruits and vegetables, mas dagdagan natin ang orange, dalandan, kalamansi, lemon dahil sa taglay nitong vitamin C, carotenoids, flavonoids, potassium, folate. So tulong na sa puso, tulong pa sa stroke. Apple, maganda rin ho sa puso kasi nakakapagpababa siya ng bad cholesterol. At isa pa hong pwede natin kainin. Minsan nga lang ho mahal, pero kapag panahon ito, baka mura-mura, chestnuts. Monounsaturated fat ito, bagay sa ugat, low calorie pa kapag kayo ay nagpapapayat. So yan ho yung mga mas kakainin natin. Tsaka pangpalit dun sa mga hindi maganda para sa ugat, puso, utak. Salamat po.